Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Nonong Panadero tungkol ito sa pahayag ni ex-congresswoman Franz Castro sa nangyaring enkwentro sa Mindoro Island nitong nakarang araw lang. Ito ang sabi ni Franz Castro, nilabas niya na ang mga baho ni PBBM. Sabi niya, ginugulo mo BBM ang mga kabataan sa Mindoro. Maglabasan na tayo ng amoy. Ikaw lang naman ang may hawak ng pundo sa Pilipinas. Lahat ng pinag-uutos mo, sinusunod namin. So inamin niya na nakikipag-alyansa siya noon sa mga Marcos. Kaya pinagtutulungan nila si BP Sara. Lahat ng pinag-uutos mo, sinusunod namin. Ngayon na natamaan sila. Kawawa yung enkwentro sa Mindoro dahil dalawang estudyante atang nadali doon. New Year encounter. Ginamitan pa ng airstrike. Yan ang matindi ngayon. Dahil lumalakas na po ang ating armed forces, mayroon na tayong capability, mga aircraft na kahit gabi may night flying capability, tapos may tawag doon, sensor na kahit sa gabi na didetect niya yung tao sa baba kahit nasa forested area. Maalala ko tuloy nung it's December 26, 2023 if I'm not mistaken, gabi ng Christmas sa Bukidnon. Nako, nag-air strike ang Air Force. Ang daming nasawi, sobra 10. Ang mga katawan nila nagkalasog-lasog kasi ginamitan ng yung ating F-50 na fighter jet. Yun ang ginamit. May night flying capability ang mga yun. Ang daming nasawi. That was 2 years ago. So ito ngayon na ulit na naman dyan sa Mindoro, na kung saan karami mga estudyante, mga nabanggit yung mga pangalan So ang kawawa yung mga parents, kasi itong mga estudyanteng ito, ang akala ng mga parents nila is nag-aaral, yung pala nasa bundok na. Kaya ito makikita mo si Franz Castro na mga kasamahan nila taga bundok dahil dinidepensahan nila itong mga naengkwentro ng mga kabataan So yung ginawa nila sa Talaingod, mga katutubong Talaingod, sabi nila ni-rescue daw nila. Kaya lang, anong klaseng rescue? Ang mga nagreklamo mismo, mga parents at mga tribal leaders. Kaya tuloy na-convict siya ng child trafficking. Hinatulan na ng pagkakulong, 6 years ba yun? 4 to 6 years. Buti na lang at mayroon pang pag-asa nila na maka-appeal sa Supreme Court. Kaya lang, hindi magtatagal itong Castro at saka itong si Saturo Campo maghihimas rehas. Ito namang mga kasamahan niya, nina Castro, itong sina Reneco, yung Kabataan Party List. Ganon din, nagre-reklamo tungkol sa enkwentro sa Mindoro. Maalala ko, na-assign ako dyan sa Mindoro 2009 hanggang early 2014. So matagal-tagal, mga mag 4 years. Medyo malakas pa ang mga rebelde dyan sa Mindoro noon, kaya nalagasan din kami ng marami. Ano ba yun? I think January of 2010, namatay sa mga sundalo namin, naambush sila, abot ng mga 14 nga sundalo. Tapos ang daming mga armas na So yun yung pinakamatinding pagkalagas ng mga sundalo namin nung na-assign ako dyan sa Mindoro. Kaya lang kumpara nung panahon ni Palparan, sobrang lakas ng rebelde sa Mindoro bandang mga 2010 yan onwards. Kaya lang nung na-assign si Palparan dyan, talagang nabalian sila ng spinal
Kolo, basta yung grabing ginawa ni Palparan dyan sa Mindoro. Kaya tinawag nila si Palparan na Verdugo ng Mindoro. Kaya lang, galing lang yun sa mga kaliwa. Kaya lang ang mga Mindoreño, mahal na mahal nila si General Palparan. To a point, nung nagtatago na si General Palparan, pinaghinalaan ng mga government authorities na nagtatago si Palparan sa Mindoro. Ang mga negosyante na pinagtanungan, sabi, prinangka nilang mga taga-NBI na kahit dito, kung totoo mang dito nagtago si Palparan, hindi namin sasabihin kung nasaan siya. Dahil malaking utang na loob namin kay Palparan dahil siya ang nagpatino, siya ang nagpatahimik dito sa Mindoro. So ngayon, medyo nakakalungkot dahil sinasabi ng gobyerno natin na patapos na ang insurgency problem. Kaya lang, ito, sunod-sunod pa rin na enkwentro at hindi pa rin matigil-tigil. Kasi nga, ang gusto nila is pabagsakin talaga ang gobyerno. Nalala ko tuloy si General Pokis na inaresto na nila. Ako na nagserbisyo ng matino, kinasuhan niyo, inaresto niyo ako. Yung mga komunista na more than 56, 57 years na lumalaban sa gobyerno na pabagsakin nilang gobyerno, hindi nyo naman kinakasuhan ng inciting to sedition or rebellion. Kaya selective justice talaga ito nangyayari kay General Pukis. So stay strong po sir, General Pukis, kayang-kaya nyo yan.